It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on. Give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. How do I breathe without you? I'm feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on. Give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again, see you again. Mga kauturan, yari kita karon nga nagatililipon sa pagpasalamat sa handumanan ni Nestor Pulido Gonzaga sa iya dungganon nga kabuhi, sa iya mga kabataan, kauturan, kapagintihan, abyan, kasilingan, kag pinalangga nga asawa, kag subong nga yari kita sa pagtugyan sa iya kalag sa mahigugmaw nga pagpakamaayo kag kaluoy sang Dios. Kag subong man mga kauturan ko, hindi kamo magkalisod nga subong wala sing paglaom, kay ang Ginoo amo ang pagkabanhaw kag kabuhi. Nga paagi sa iya walay tupo nga kaluoy iya bayawan ang aton mga minatay, kagatagan sila sing kabuhi nga dayon. Ang Diyos magabawit sa mga minatay sa pagdaog kag pagpahit sang tanan nga mga luha sa mga guyang. Kag ang pagsinggit sa iya mga anak iya kuhaon gikan sa duta. Hindi na sila pagutomon o kun pag-uhawon pa. Ang adlaw hindi na magsilak sa ila o kun bisan ano pa nga kasingkal sang init. Kag ang kordero magatoy-toy sila sa mga tuburan sang tubig nga nagahatag sing kabuhi. Ginoo, maluoy ka.
Ang Ginoo manginyara sa inyo. kag manginyara man sa imo. Mga muyo kita. O Ginoong Diyos sang kabuhi, bato na ang among pangamuyo nga among ginapatuhoy para sa kalag ni Nestor. Kami nagapanawagan sa imo nga tipigan mo ang kalag sang imo nagkaliwan nga alagad, kag ibugay sa iya ang kabuhi nga dayon dito sa imo langitnon nga ginarian, agud iya maambit ang kalipay upod sa imo mga kasantusan. Pinaagi kay Hesukristo nga among Ginoo, nga nagkakabuhi ka nagahari, bulog sa imo kag sambalang nga espiritu, isa ka Dios niyan kag sa walay katugtuban. Kabay pa, palihog ang tanan sa paglingkod. Ang nahauna nga pagtulungan nagalin sa libro sang Manugwalo, Kapitulo 3 nga nagasugod sa versikulo 1 tugtog 13. May tion para sa tagsa kabutang. Ang tagsa kabutang nga nagakatabo sa sining kalibutan, nagakatabo sa tion nga luyag sang Dios. Ginatalana niya ang tion sa pagkatawo, kag ang tion sa pagkapatay. Ang tion sa pagtanong, kag ang tion sa pagdabot. Ang tion sa pagpatay, kag ang tion sa pagbulong. Ang tion sa paguba, kag ang tion sa pagtindog. Ginatalana niya ang tion sa pagpangasubo, kag ang tion sa pagpangalipay. Ang tion sa paglalaw, kag tion sa pagsinaot. Ang tion sa paghilawasay, kag tion sa nga wala sang paghilawasay. Ang tion sa paghalukanay, kag ang tion nga wala sing paghalukanay. Ginatalana niya ang tion sa pagpangita, kag ang tion sa pagdula. Ang tion sa pagtago, kag ang tion sa pagpilak. Ang tion sa paggisi, kag tion sa pagtahi. Ang tion sa paghipos, kag ang tion sa paghambal. Ginatalana niya ang tion sa pagkaakig, kag ang tion sa pag-inaway, kag ang tion sa paghidait. Ano bala ang makuha sang tawo sa tanan niya nga pagpangabudlay? Nahibalan ko ang kapalaran nga ginahatag sa aton sang Dios. May nagakaigo siya nga tion nga ginatalana para sa tagsa kabutang. Ginahatagan niya kita sang handong sa paghibalo sang palaabuton. Pero hindi gid naton mahangpan sing bugos ang iya ginahimo. Gani natulupangdan nakon nga ang nahimo lamang sang tawo amo ang pagpangalipay kag paghimo sang labing maayo nga iya masarangan samtang buhi pa siya. Tanan kita magkaon kag mag-inom kag magkalipay sa aton pag pinagin pangabudlayan, ginhatag ini sang Dios sa aton, amo ini ang pulong sang Ginoo. Isa nga nagasugod sa versikulo 51 tugtog 58. Pamati kamo ko'y subiran ko kamo sini nga sekreto. Hindi kita tanan mapatay, kundi pagabaylohan kita sa gilayon sa isa kapamisog. Sa pagtunog sa katapusan nga trompeta. Kay sa pagtunog sa trompeta, ang mga patay, pagabanhawon nga hindi na mamalatsyon, kag kita tanan pagabaylohan. Kay ang mamalatsyon kinahanglan pagasakluban sang hindi mamalatsyon. Ang mamatay pa kinahanglan pagasakluban sang hindi na mapatay. Gani kung ang pagkamamalatsyon masukluban sang pagka-di mamalatsyon, kag kung ang mapatay pagasakluban sang hindi na mapatay, mangin matuod nga kasulatan nga nagasiling, ang kamatayon gindaog na. O kamatayon, diin na bala ang imo pagdaog. O kamatayon, diin na bala ang imo gawong sa pagsakit. Ang gawong sang kamatayon sa pagsakit nagagikan sa sala, kag ang gawong sang sala nagagikan sa kasuguan. Pero salamat sa Dios nga nagahatag sa aton si pagdaog paagi kay Ginoong Hesukristo. Gani hinigugma ko nga mga utod, magmalig-on kamo nga hindi maglingkang, magmapisan kamo sa inyong hilikoton para sa Ginoo, kay mahibaluan gid ninyo ang inyong pangabulay, para sa Ginoo may pulos gid.
Amo ini ang pulong sang Ginoo. Ang Ginoo manginyara sa inyo. kag manginyara man sa imo. Ang balaan nga Ebanghelyo sunod sa kay San Juan, Kapitulo 5 nga nagasugod sa versikulo 24 tubtob 29. Himaya sa imo Ginoong Hesukristo. Nagasiling ako sa inyo sang matuod, ang isang sino nga nagapamati sa akong mga tulong, kag nagatuos sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na siya pagkahukman, kundi nakasaylo na siya halin sa kamatayon, pakadto sa kabuhi. Nagasiling ako sa inyo sang matuod, ang tion mag-aabot kag nag-abot na, nga ang mga patay makabati sang tingog sang anak sang Dios, kag ang mga nakabati magakabuhi. Subong ang amay gid amo ang gingikanan sang kabuhi. Sa amo man nga bagay ginhimo niya nga ang anak pagagikanan sang kabuhi. Kag ginhatag niya sa anak ang awtoridad sa paghukom tungod kay siya amo ang anak sang tawo. Hindi kamo matingala sini, kay mag-aabot ang tion nga ang tanan nga mga patay makabati sang tingog, kag magagwa sila sa ilang nga lulubngan. Ang mga nakahimo sa maayo, pagabanhawon, kag magakabuhi. Kag ang nakahimo sang malaot, pagabanhawon, apang pagasilutan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayo sa imo Ginoong Hesukristo. Mayong hapon sa atong tanan. Kag sa siningat tinion, yari kita nga nagatililipon para sa pagpasalamat sa aton mga Diyos sang kabuhi nga iya ginhatag nga well-known nga ayo ni Nestor nga mo si Dudong. Ang simbahan Iglesia Filipina Independiente sa iya nga mga katako kag sa iya nga Parish Council nagapakigulugid sa kalisod nga naagom sa pamilya Gonzaga nga sa diin isa naman ka katapo sang inyong family tree ang nadula sa sining nga kalibutan, nadula sa inyong nga panulok, nadula sa inyong luyo. But I know deep inside sang inyong kagipusoon at panghuna-una ang inyong pinalanggap na amay wala nadula. It is because sang mga maayo kaging contribute niya sa iya nga family, sa iya mga utod. It is because wala nadula si Dodong sa inyo bangod sang how many years sang iya nga pagkadibutado sa pagguyod kay Mary Magdalene. Wala nadula sa inyo kaisipan. It is because during Holy Week ginapahibaluya ang iya mga utod sa paghulig sa iya sa pagpreparar kay Mary Magdalene. A story of Mary Magdalene, isa lang kaordinaryo at she is a prostitute. Sa tungo panahon,
ang mga babae nga nagabaligya sa ilang nga dungog ginakondenar, ginapatay, pinaagi sa pagbato. One time, the story of Mary Magdalene, nasa diin, ginalagas siya sa mga katawhan, kag approaching na si Kristo yara nagapungko, kag nagpalapit si Mary Magdalene sa iya, kag ang mga tao nagsumbong, nasa diin, ini nga babae, nagabaligya sa niya nga dungog, in short, makasasala, kag nagsiling, patyon siya, pinaagi sa pagbato. And yet, si Kristo nagsiling, kung sino ang wala sing sala, una nga magbato sa iya. Wala sa may nagbato kay Mary Magdalene, it is because nahibaluan nila na sila isaman ka makasasala. And then, si Kristo pagtugkaaw niya, only girl ang ara siya nga atubangan. Kadagsiling, din na sila. Kanya manunudlo, nag-go away na sila. Si Kristo nagsiling, a very simple words sa kay Mary Magdalene, siling niya, go and sin no more. Mga kauturan, siling sang aton nga mga psychologists, the greatest fear of a man is kamatayon. Yes. If you are not ready to accept the truth, kung hindi ka preparado sa imo kaugalingon, basta siling nga kamatayon, ginatadukan mo. Kung ikaw hindi tumuluo ni Kristo, jutay kidar sa imong alawas, ginakulbaan ka, pangod kay basi, hindi ka na makabugtaw pagkaaga. Bata ka man, o kung tigulang, imol ka man, o kung manggaranon, we are all subject sang kamatayon. Bangod kita nga mga tao diri sa ibabaw sa kalibutan, umalagi lamang. Nadlo ka mapatay, it is because kadamo ka sa manggal. Nahadlo ka mapatay, it is because kadamo ka sa mga ginaulitan sa sininga kalibutan. Pero kung ikaw ready sa pag-atubang sila, no? Huwag ka nahadlok sa sina nga kamatayon. Para sa akon kamatayon is a separation sang body kag sang soul. That this body, ang inyong alawas, sayapok ina naghalin. Kag sayapok man ina magagalit. Pero ang espiritu nga naghatag sang kabuhi sa sininga body is from God. Naging konkreto ang tao. Nakabati siya sang kamaturan, nakakita siya sang sininga kabuhi sa kalibutan, nagahulag siya kag nagakahon. Pero ini tanan is from God. Ginhatag niya sa aton lamang tipigan, especially sang aton nga kabuhi. Again, siling sa mga psychologists,
ang pinakadako nga ginakahadlukan sang tawo amo ang kamatayon. Bangot after kamatayon, what next? Pero sa mga Kristiyano, nagapati siya nga sa diin may pagkabanhaw. Inay isa ginpakita ni Kristo sa aton. During sa ginahiwat naton nga Good Friday, nasa diin si Kristo before siya nga mapatay, before siya nga ginalan sa krus, nagsiling siya sa mga Parasiyo nga ang pinakadako nga milagro nga himuon ko, gub-anyo ang templo kaysa sulod sa 3 ka adlaw pagapatindugon ko liwat. Refer to the kabuhi ni Kristo nga ang templo amo ang iya nga lawas. Kag ang iya nga pagkabanaw sa sulod sa 3 ka adlaw, ginpakita niya ang pagpatindog liwat sang templo. Kabot silingon mga kauturan, ginpahayag sa aton ni Kristo ang ini nga pagkabanhaw kag amo nga kabuhi nga wala sing katapusan. If God in front of us, kag magsiling siya, tao, ano pangayon niyo sa akon? Hindi madamo-damo nga kwarta, hindi malapad-lapad nga duta, hindi madamo-damo nga manggad, labaw sa tanan, hindi gahom, kundi isa lang ang ginapangayo naton kay Lord, that life everlasting. Kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang kabuhi nga wala sing katapusan, hindi naton maagom sa sini nga kalibutan. It is because umalagi lamang kita. That this body, sayapok siya nagalin, kag sayapok man siya magabalik. Pero ang espiritu nga naghatag sa kabuhi sa sini nga body, sa Diyos siya nagalin, kag sa Diyos man siya igabalik nga putli. Pero paano? Bangod kay kita nga tao, napalibutan sa mga tentasyon ni Satanas. Bangod kita nga mga tao, napalibutan sing mga kasalanan. Pero si Kristo nagsiling sa aton. Sa aton nga gospel nga ginbasa while ago, may 3 siya ka punto na ginapabuhat sa aton. The first is to listen the word of God. Ang pagpamati sa pulong sa Diyos. Nga ang pulong sa Diyos, amo ang nagahatag sa aton kapawa sa aton nga kaugalingon. Nga ang pulong sa Diyos, amo ang nagagabay sa aton sa paglikaw sa mga pagpangdaya ni Satanas. Nga ang pulong sa Diyos, amo ang nagagiya sa aton, padulong sa aton matadlong nga banas. John 14:6, nagasiling siya, I am the way, the truth, and life. Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Isa kadako nga pagpahayag sa pulong sa Dios nga kung paano naton ihatagan sing kabuhi ang mga pulong ni Kristo sudat nga masunod naton ang iya nga dalan. Before sang John 14:6, John 5, no, i-atras naton si Tomas nagsiling, Lord, we do not know kung hindi ka makadto, paano bala ang pagkatultol namon sing dalan pagkadto dito. Yes. Kag ini isa ka makamatuoran sa aton nga nagahatag bukas sa aton kaugalingon. Dalan, like for example, si Yahweh nagmando sa kay Moses
Nasiling nga in the Ten Commandments, one of the Ten Commandments nga nagasiling on a seventh day to make it holy. Balaan nga adlaw. Bot silingon, balaan nga adlaw, amo ini ang adlaw nga ipartiniser naton sa aton mahal nga Dios. Nga ini nga adlaw, mandate sa Dios sa aton nga sa diin pag-worship sa iya. Nga sa diin dira kita nagatipon kag nagapamati sa pulong sang Dios. And yet, some of us, ang holy day, wala na natin gin-observe sa aton nga kaugalingon. Amo ni kinasiling ni Tomas, paano ang pagkatultol namon sandalan pakadto dito? It is because kadamo sa mga obstacles sa aton nga kabuhi nga that's why hindi kita nakakadto sa simbahan during Sunday to worship kag pagpasalamat siya. It is because sa mga bagay-bagay sa aton nga palibot nga amo mga obstacles nga hindi kita makapasalamat sa simbahan sa Diyos, sa pag-worship sa iya. Nasa diin, diri kita makabati sa pulong sa Diyos sa paghatag sa aton giya for our Kristohanon nga pagkabuhi kag Diyos nun nga pagsinalayo. So, amo ni ang missing sa aton nga kabuhi. Gasiling siya in every Sabbath day to make it holy day. Kadua, ang ginapahayag niya nga nagasiling siya ang nagapamati sang akon mga pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon. His promise to us is life everlasting. Yes. After sang aton nga earthly life, diri sa ibabaw sang kalibutan, may nagahulat sa aton sing kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ni ang ginpreparar ni Kristo, John 14, 1-6. Kada kasi siya, magpamati kamo, hindi kamo magpalibo, kag magkatublag. Magtuo kamo sa Dios kag magtuo man kamo sa akon. Sa balay sa ako naman, may madabog nga mga kwarto, kag magalakat ako sa pag-aman, sing duog para sa inyo, agod nga kung saliin ako, dito man kamo, kag mahibaluan ninyo ang dalan pakadto sa duog nga akon taga-katuhan. Yes. Nga isa kadako nga pagigugma sa Diyos sa aton, ginpadalaya ang iya nga bugtong anak in a person of Jesus Christ to save sa aton sa sala. Kag tungod sa pagkaluoy kag higugma sa Dios sa aton, He prepared to us para sa aton sang hulod sa iya nga amay. Agud nga nagasiling siya kung diin siya dito man kita, it is because kita tanan pinunyagan under sa kay Kristo, kag kita gintawag niya nga iyang nga mga anak. Kag iyang mga anak dalon niya sa isa ka lugar nga sa diin puno sa pagigugma, paghidait sa iyang nga ginharian. So, isa kadako nga garantiya sa aton nga pagtuo. So, paano kami magtuo nga wala ka nakabati sa pulong sa Dios? Nga ang pulong sa Diyos, amo ang nag-absorb sa aton, kag dira nag-develop ang aton nga pagtuo. Kag ang ikatatlo, nga ginapahayag niya, it is because nga nakapati kita sa pulong sa Diyos, kag suguman sa aton nga pagtuo, and then nagahimok kita sing mga maayo. No, katulad kay Dudong, nga naghimo sa maayo para to support sa iya nga pamilya, para mahatagan sing bastamlag ang iya nga mga kabataan. Agud to nga kung wala na siya, no, wala ang diri sa ibabaw sa kalibutan, naplastarya na ang iya nga kabataan sang ila nga future. Now, maayo nga buhat nga nagasiling, no,
Si Santiago nagasiling, ang pagtuo nga wala ginaupdan si maayo nga buhat, ini nga pagtuo is patay. Kundi ginaupdan naton sing maayo nga buhat. Ipok ito ka sa sahig ko sa tao nga magsiling ka gatuo ako, pero ginatamay mo ang imo nga mga isig ka tao. Ginapatay mo ang imo nga isig ka tao. Hindi ka mo sila ang pagtuo. Kundi ang pagtuo naton nga ginaupdan sing maayo nga buhat. Siling ni Kristo sa iyang sa atong ginbasa, ang tanan nga mga patay makabati sang tingog sang anak sang Dios. Para sa akon, hindi patay nga lawas, kundi kita nga patay sa espiritu nga sabihin, kung wala na patay si Dodong, no? Wala kita sa sining oras nagapinitensya sa tagigtit sa init sa apat ka pamusod sang simbahan lamang sa pagpamati sang pulong sang Diyos na hanungod for our next future of our life. 5:29 in the last verse sa ato nga ginbasa. Take note. Nagasiling siya, ang tao nga may maayo nga hinimuan sa sining nga kalibutan sa iya mga isikatawo mapatay banhawon kag maga kabuhi. Pero ang tao nga may malaot nga hinimuan sa sining nga kalibutan sa iya isikatawo mapatay banhawon apang pagasilutan. Bud singon mga kauturan, kita nga mga Kristiyano nagapati sang pagkabanhaw kag may duha ka sahig sang kabuhi nga nagahulat sa aton. The first, ang kabuhi nga ginaman o ang ginharian nga ginhaman ni Kristo sa iya nga ginharian. Nga puno sa kalipay, pagigugma, kag paghidahi. Kag ang kaduha nga kabuhi o ang isa pa kabuhi nga nagahulat sa aton amo ni ginasiling naton nga Hades o kun impyerno nga sa diin kabuhi nga puno sang kasakit, pagbagot sang mga ngipon kag pagtangis. Diri subong gina-experiensyahan naton ang heat index 48 subong. Hindi 48. Pila ang heat index naton. Kag nagaduga ang aton nga lawas, pamaypay kita. Buot silingon ginapabadyag sa aton kung ano kainit sa impyerno. Buot silingon mga kauturan, ginapabadyag sa aton lamang kita nga mga tao makamarasmas nga kita halin sa Dios. Nga ginapamarasmas kita nga sa diin, luyag sa Dios nga kita tanan makakadto sa iya nga ginarian. Nga luyag sa Dios sa pagbag-o sang aton kaugalingon nga sa diin sa pagtuman sang iya nga mga kabubuton sa tagsa-tagsa sa aton. Before ko itapuson ang ining homily, luyag ko i-share sa inyo ang isa ka istorya nga sa diin ang ining babae very active siya sa simbahan. Sanghubin pa siya. Hasta nga tigulang na siya until nga sa diin nagmasakit siya sa cancer, no? Stage 4. Kag ang pari nga nakahibalo nga sa diin higda na lang siya sa iya nga kama, isa sa to ka first Friday ginkatuan siya, ginatagan sa communion, kag ginatagan sing gin-pray over siya, kag ang last amo ang ginatawag naton nga Holy Communion, ginbadlisan siya. Tapos si Badlis, ang nag-istorya na ang pari,
kagang ina nga masakitan. Siling sang babae, your father, siling nga way ko nadyok, napatay. Bisan karong kadaan, kuwaon ko ni Lord, ay ang ready sa pag-atubang sa iya. Pero nakakahangawa ako kung ano ang isiling ko sa iya. Nagtulog ang pari siya, kag nagyuhog lang, kag nagsiling, nanay, hindi ka na magpalibog kung ano ang isiling mo sa makagagawon. Kundi, ipakita lang ang imo nga tuhod sang imo nga pagka-inang tuhod. And then, ipakita lang ang imo mga kamot sa pagbulig sa mga tubos. Wala ka na damo na isiling kundi ka mo lang ilang ang ipakita. Mga kauturan, sa wala natin ginapaabot, time will come, mag-aatubang kita sa aton mahal na nakaako. Kag wala na sa damo nga isiling mo kung ano ang ginhimo mo diri sa ibabaw sa kalibutan. Kundi ipakita lang ang imo nga tuhod kag ang imo duha kakamot. Katulad kay Dudong sang iya nga pagkainang tuhod kag mapinulungan. Gani sa siling Tinuon mga kauturan para kay Dudong, good luck and good voyage padulong sa aton nga gintuo aton nga makaako. Magatindog kita. Tonight I'll light a candle. Tonight I'll say a prayer. Tonight I will remember you and wish that you were here. So many times I speak your name in hopes you will return. So many times I cry in vain as the candle now will
ako as kamanguran no agot ni Tatay Dudong, nagapasalamat gid ko sa Ginoo first. Nga ang Ginoo yung bless gid ko sa parents nga halang dumon gid sa tanan. So kabalugid ko nga ang heart ni Tatay is very asang gamay kami, strict na siya. Kag medyo disciplinarian na siya. But later on, paglakat ni nanay, so makita mo gid kung ano siya inside gidya as a father, and wala kami sa may ipangayoon pa nito din kay grabe, he is a great father sa amon nga duwa. So kabalo mo kung gadalag ko mga misunderstanding, but ang Ginoo gid ya grabe gid ang nag-put up guro sa amon nasa family gid, kag nagapasalamat gid ko ya nga naging tatay ko si Tatay Dudong no. So makita ko kamo nga nagahibi, nagaduga ako niya kasubo kay nabalaan ko bala nga naging part kamo sang ang si Tatay naging part sang inyo kabuhi. So sa tanan nga mga nagbulig sa amon, emotional, financial, so nagapasalamat gid kami. Kag ang mga naserbisyohan niya sa Arosira, so salamat gid sa mga naghahatag dako or gamay. Dako gid makita, ma-testify ko gid ya simple or mga lagko na tao. Provide gid para kay Tatay because very generous gid saya. So nagapasalamat gid ko sa tanan nga nagbulig. Lola Supeng, thank you so much gid. So miski may pasyente ka man nga mo, si Lolo Imbong, sa Tita Gigi, wala gid ay kakalipat sa amon sa magbisita sa ospital. Ta Alma, si Tuboy, Kanoy family, thank you so much. So, grabe gid ang pag-unong nyo kay Tatay. So, sa mga utod man ni Tatay, sila Nanay Nita, Nanay Nining, Nay Wina, Tay Batsoy. So, wala na kami Tatay, pero may Tatay Batsoy pa kami. So, thank God gid. And nagapasalamat gid ko gali sa mga utod man ni Nanay nga nagkabig gid kay Tatay nga utod Manila. So, grabe gid Tita Hay, Tito Jer, akong mga pakaisa, Ate Yvonne, Ate Be, Kuya Bal, Kuya George, so gabi gid ang Ginoong akon mga friends, mga barkada ko, college friends. So, especially Bray, siya gid ni ang amon runner gidaan sa ospital kay ara na siya gaubra kag everyday ginabisita niya gid si Tatay. Ang mga amiga ko may reflot to sa layo, sila ni Regina, sila ni Francis, even man ang mga college friends ko. Ang mga friends ba nito din, ang kaninong Jolo, ang friend niya sa Bacolod, no, nagapasalamat gid kami ang tagiya sa Rio, no. Gabi gid ang Ginoo sa pag-provide sa amon nga helikopter, no, kag even man Tito Jer, nagapasalamat man ko sa Gonzaga family, Toledo family, sa akong tanan nga nagbulig sa kay Tatay alin sang nagamasakit siya, even man sang ginahaya na siya sa balay, iya mga hinablo sa mga pakaisado, wala gisang may maisog. Hindi sila mahibi, gid sila ko no. So salamat gid sa mga pakaisay niya, mga hinablos. Even si Tadiding man nga wala di sila ta Mildred, ang amon niya ni family nga nagbisita gid kag nagapalangga gid kay Tatay, gabi gid ang ilang kasubo, but habal nila in a better place na kuno si Tatay ang iglesia, no, nagapasalamat gid kami sa sininga simbahan nga ginaserbisyohan ni Nanay kag ni Tatay. Salamat gid Father Toribio, no, sa mga members, kag nagapasalamat man ko sa simbahan Katoliko, no. So ang amon balay is an open system, so everybody is welcome. So whatever religion, no, even my church, my mother church, Bible Research Ministries, nagapasalamat din kami sa mga pangamuyo ninyo, kag even man ang mga amigo ni Tatay, ang mga driver, mga conductor, so dumdamo gid niya si Tatay, friends, kag makita og gid subong, you are a testimony gid nga ang Tatay ko hindi dalok kag friendly gid because ari ka mo ni namudamo gid yan nagtambong, kag nagapasalamat gid ko nga ginaupdan yung kami sa amon nga kasubo, kabalo ko nga nawadaan kita, but assurance and hope nga someday we will meet Him again, no, because I am very sure nga naglangit gid ang akon amay, and that is one thing, no, that is uncertain gid, and wala gid preparation, no, kung pabayaan ta lang, kung
liwaliwalang tada. But then again, let us secure our eternity, no, to have an eternal life, no, by accepting Jesus Christ as our Lord and Savior. So that is our assurance, that is our security to heaven, no, nga kinanglan may Hesus Kristo kita sa aton tagipusoon, and we will never fear death again. So salamat gid sa inyo tanan, salamat gid sa Hari Dere, kag God bless us all. To the truth. All Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes deep and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He sees the master plan, and He holds our future in His hand. So don't leave us those who had no hope. All our hope is found in Him. He sees the presence clearly, but He sees the first and the last. Like a tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what's best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. As I stand here, I'm filled with mixed emotions, sadness for the passing, and at the same time, gratitude. Pagpasalamat, thankful kami kay ulam sa amon sa Ginoo si Tatay Dudong.
I never get the chance to speak after some mass during some time na ginubo man si tatay. That is why thankful ko sa ilan ni Nanay Bian for giving me this chance. Nestor Gonzaga, Dudong Gonzaga, nung Dudong, Ito, Dong, Kalbo, sa ilan ni Daydayan. He was called so many things by so many people. But I was lucky enough to be his niece, and he was Tatay Dudong to me and my cousins. His laugh and his yelling, umagat ko siya sa balay, I will always remember that. Last May 18, naglagaw sila sa balay after niya makagwa sa ospital. Bisan hinayatingog, very positive siya. Ambal ko siya, tay, anong bawal nga pagkaon? Kaya mo ginapurmin mong damo, bawal. Hambal niya, wala day. Hambal sa doktor siya, pwede siya kung nakakaon. Saan ano ang pagkaon? Wala, bawal. Hambal ko, ate mayugid. It was very positive, gid. Kay Kira, iyan na results ko, no? Then came May 23. May checking ang school forms kami sa Pontevedra North. Isang lunchtime ko na nakita ang miss call nito doon. Na-message ko sa iya, ano ta nito? Reply niya sa akin, wala na si tatay na. Nakipot ko pagbasa ko Ambal ko, okay, nagiging sa tatay mo. Ambal ko na natuman. Di ba okay na si tatay? Abi man naman lang okay na siya. So, wala na reply. Halin dito to then. As we reflect on the memories we shared with Tatay Dudong, we are reminded of the laughter, the joy, and the love that he brought into our lives. From family gatherings to quiet moments of reflection, his legacy of love and compassion will continue to live on in our hearts and in the lives of those people he touched kag nabuligan niya. I remember isang bedridden si tatay, times of pandemic. Hindi naman ma-admit si tatay sa hospital because of the count sa COVID-19 cases diri sa Negros Damodamogid. They were the first one na nagkadto sa balay. Si Tay Dudong, si Naibian, si Daydayan, si Toden. Whispering words of encouragement kay tatay and comforting nanay. Tatay Dudong was always ready to help basta may ara lang siya. Alwan niya tawo. Despite damo sa iya sa nagapalangga. Every time na magkadto kamo sa ila balay, always welcome gid kamo. We missed him because he's not there to care for us anymore. He's not there to teach us. He's not there to argue with. Wala na kami kabais. He's not there to laugh with. Because wala na siya. But now, he is somewhere else. He is with Lolo Custon, Lola Niang, Tatay, and Tatay Hector. The night sa adlaw, natula si Tatay Dudong. Gapanyapon kami sa balay. And we were talking about him. Hambal ni Goy Samon, gati kalay na ni sila guro mo. Hambal ko si Utol. Hambal niya sila ni Tatay Imagine siya na nagitanay na kuno sila ni Tatay Hector, ni Tatay Dudong. So naman ko, kuno si Tay Hector kay Tay Dudong. Kamusta na to abon mga bata? Dason masabat ko na si Tay Dudong. Tita mo, ka na to apo Dason mambal ko na si Tay Dudong kay tatay. Sur, kita na lang gali wala apo. Tapos, sagid lang kami. Sige na Tay Dong
dali ka na ng kaapo, kay Dodo din. Pero si tatay, maulat-ulat na siguro sa apo niya kay Goy. Sa ako, hindi kay Inday-dayan, hindi lang ako mamangkot. Though we mourn, we also celebrate the legacy he left behind. One of love, of kindness, ipakita ni tatay sa mga parios niya, sa tao sa palibot niya, and unwavering faith sa Ginoo. As we say our final goodbyes, let us hold on unto the memories we shared, the lessons we learned, halin kay tatay, and the love that will bind us together. Tatay Dudong, may you rest in peace knowing that you are deeply loved and we profoundly miss you. Thank you for being a shining light in our lives. Siya ay sabala ngayon di lang gusto ipakita siya family. He is so strong and gusto keep it to himself, but I believe that ang Ginoo gata gid rest siya mga brave soldiers. So that's why nasusubong pud na sila sa Ginoo. This song is requested by Dayan. It's entitled Hymn of Heaven. I believe ang muna ni subong ginakanta ni tatay dito sa heaven with the Lord. How I long to breathe the air of heaven, where pain is gone and mercy fills the streets, to look upon the one who bled to save me and walk with him for all eternity. There will be a day when all bow before him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with he who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And every prayer we prayed in desperation, the songs of faith we sang through doubt and fear. In the end, we'll see that it was worth it when he returns to wipe away our tears. There will be a day when all bow before him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with he who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And on that day, we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations say, worthy is the Lamb who was slain. And on that day, we join the resurrection and stand
By the way, my name is Rostom. Sa mga wala nakakilala sa akin, classmate ko ni Dayan sa high school, and si Braille, ang nagkanta kagina, muna ako nasawa. So, tatlo kami. Classmate kami sa high school, and then ang ilang tatlo ka friend is ara sa abroad. So, ang experience ko lang the best gid na mo ni Tay Dudong is ang ganubyanay pa kami ni Braille. So, ginasugat ko ni si Braille sa Libertad. Bali, ang ginatambayan ko ginaya ang balay nila sa Ostiniani. So, grabe, ginang amon nga kasadyaan nga duwa kay may mga experiences na sa kisa nga nang ginashare gid bala sa akon. So, nalipay gid ko nga nakilala ko gid si Tatay Dudong, and sang nag-decide kami ni Braille nga magpakasal. Bali sila gid ni Nay Vivian ang first nga nagsulod sa amon nga paminsaron. So nasubuan mo kami sang nagsaylod di sila sa Pontevedra kay ti amo gitong amon nga tambayan gid mo ang Libertad, ang balay nila sa Ostiniani. So naidlaw lang gid ko sa iya subong kay tungod naging tindugan na gid ang pagkamanino ya sa amon. So sang natabuan nga nagpaway na si tatay, ang akon bata kay balan ko nga si Tatay Dudong nag-slip na sa box. So ang bata ko gintulok lang ko sa mata, and wala ko gali kabalo nga before nagambal sa kay Dayan nga wala mo niyan nila si Tempo. And then isang sige na dinamon nga kadto. So si Tatay Dudong do nakita ko man bala nga trato gid daw kung bata nga as apo niya. And kung magpalapit siya sa tuto, ginahikap gid ang likod. Tapos ginambala niya kung atrapuhin itong likod ni Toto kay perte ka basa. Gusto ka namin isang memories na mo ni tatay. Isang natabuan sa ospital siya nga nagtaas siya potassium. So nagkadlawan ay lagid kami nga duwa kay ginambalan ko sa nga ang iba niya tay kakalupog kay ganubo ang potassium imo ya gasulubra. So nagambal man sa dayon nga te madunay tato, yung donate ni sila. So, amo to pagsaka sa babaw, gina-wheelchair sa gingambala niya pang guguyod sa wheelchair nga ikaw di blato pungko kay ako maguyod si mo. So, ano gid nang gabi gid si Tay Dudong ka hardworking. Nakita ko gid sa iya. Kag nagapasalamat gid ko sa Gonzaga family nga gintrato nyo gid kami nga pamilya. Even si Tay Dudong gintrato nyo gid kami nga pamilya. Nga kung magkadto kami sila balay, iyawan manok, iyawan gid kung ano da pato, everything para lang mabusog kami. Kag nagapasalamat gid ko Nanay Vivian, Manong Denmark, Dayan, ari lang kami di sa inyo. Ang pamilya man sang wife ko, ari gid di buligay tatanan. Kag wala ko kabalo kung nasubuan ko or malipay ko. Kay si tatay subong dako-dako na yung iya subong nga farm sa langit. Ga-celebrate na gini siya. Nga subuan nga kung magkadto kami di nga wala na si tatay, hindi na siya makita sa bata ko. But mo gini ang kabuhi, hindi ta gini maligawan, tanan kita mapatay. So ang pinaka nami lang kay ang death ni Tatay Dudong is gid ng fruitful gid kayo. Kag nagapasalamat dito kag rest in peace tay. I know ara ka na da sa nami gid nga lugar. Kami naman di ang dapat magatubang. Salamat sa tanan. May nga po sa inyo tanan, I would like to say thank you very much to all of who supported us during the loss of our Tatay Dots.
pag-birthday ni Mama. Na may patungkad na ako sa akong tayo. Ang mga advice mo sa akong tayo, hindi ko malimtan. Kung tumanon ko gin, may itlawan ko ang balon nga, miski itom ka lang dahil importante Mama ka. Halong sa mga langaton tayo. Guard mo lang si nanay, si Dudin, kag si Inday. Love you, Dad. Mga words nga ginamahal mo sa akon. Tay, itong-itong ka na gidya. Tay, munya giliw mo nga bulang. Tay, abala si Mama mo, bantayan niya na yung balay. Unexpected goodbye, Tay. Abi ko ikaw nung malastan sa debut ko next year. Kamay na si Papa. Tapos na nagabas kasi igada na lang kami, Tay. We love you. So, ini nga letter, halin siya kay Manang Feby, Manong Jolo, and Baby Andre sa Australia. To Denmark, Dayan, and Nanay, we want to express our heartfelt sympathy and condolences. Sakit kag budlay gid ang madulaan sang ginikanan, especially kung close kagapalanggaanay gid kamo. Gapasalamat gid kami nga nakilala kag na-experiensyahan namon ang pagkamaayo nga tao ni Tatay Dudong. Kung friends kamo sa mga kabataan niya, automatic bata ka naman niya. Salamat gid Tay sa imo pagkabig, bulig, and kindness sa amon. Then, Dayan and Nay, spend your time more and enjoy each other's company. Tatay will be smiling from up there. We love you guys. Thank you. May hapon sa inyo, no? Ako, I have come to know Bada Dudong for a long time. Dudong is a good friend para sa akon. Since ang amon kabataan, our best friends, si Dayan at si Bray, they were best friends since high school. That's why ang association naman ni Bada Dudong is medyo lawig-lawig naman. No? And I've come to know him siguro 12 years ago. Isa ko ka-instance no, na dito kami sa Libertad, dito man siya sa Justiniani. Kag may campus ministry center kami dito where I was handling. So nagabihan kami, akong salakyan, medyo daan na lang pera ko. Ipagpuli na mo may mga 10 or 11 o'clock in the evening na. Nagkapit kami sa ila, sa Justiniani. Kag, to make the long story short, nabiriya ko. So gintulod namon, tiki daan na nga salakyan, dugay nga tulod namon, Bada Dudong. Hasta nakalapot, guro alas 11 o alas 12 na to. So we decided na hindi na lang, pili na lang ito ang salakyan na sa Justiniani. And I went home. My wife told me, sige nga, balik ko nung tubas aga pa kay muhuya ta, no kay Bada Dudong. So I wake up early in the morning at 5 o'clock, kag nagbalik ko sa Libertad. Seeing nga pag-abot ko sa Libertad, ang ako salakyan nag-andar na, kag nagadalagan na. So grabe si Bada Dudong. Bago alas 4, pagit siya kay alas 5 ko nagpa-Libertad, kay hambal ni Mrs. ko. So nga gawon mo to, kay mahuya, ta kay Bada Dudong. So when I went there, nag-andar na. Sige ko, bro, grabe, aga ka pagit ba? Siguro alas 4 ka pa yan ng bugtaw, pagin karinarya ako sa lakyan. And that was the time that I realized that this man is indeed a good friend, no? A reliable friend. And when the news of his death came, I was so shocked. I was saddened, no, for a while. Kasi simpre kung
lalaki ka, you need to hold your emotions. No? But I knew in my heart that I lost a good friend, a reliable friend in Brother Dudong. Is ni Bray kag ni Dayan, they've been best friends for so long. Dugay no? Kag si Bugani, his departure is so sudden, and I was so saddened by it. Pero sa akon, di ko in my heart, sabi ko, hindi kapirdihan ang kamatayon. No? Because ang kamatayon is a celebration. Should be a celebration. Because just like bala ang kahoy, pinanglanon niya ang bukid in order for the tree to survive. Sa muna niya natural habitat. No? Makasurvive siya kung dito siya sa bukid. Same thing with fish, ang isda. Ang natural habitat, ano man ang dagat, makasurvive siya bukod dito siya sa dagat. Same thing with us as a Ginoo. Our natural habitat is in the presence of God. This is where we are more happier, more joyful, more accomplished. In fact, the Bible says there will be no tears sa Ginoo because God will wipe away every tears from our eyes when we reach heaven. So sabi ko, nami ito ang nalabutan ni Brother Dudong, nakauna na ito saya. But the great question is for all of us today because the reality is whether we like it or not, we'll all experience what na-experience ni Brother Dudong. No? Ingit wala ito ng kamatayon. No? Kasi nga ni kaginasang nag-preach si Father, sabi niya, ang kamatayon is the greatest equalizer. Wala sang manggaranon, wala sang tigado, no? Wala sang matambok, wala sang healthy. No? All of us are going to experience it as a Ginoo, whether we like it or not. The question is, today, as a Ginoo, when this time comes, when this reality comes sa ating life, are we ready? Ready bala kita? No? So, kung kagina, ang kamatayon is a natural habitat for us. Because I believe that death is separation from this world, separation from our physical body to be with God in heaven, which is our natural habitat. No? Ang aton, ang Diyos siya mabuhi siya, na siya lang. But for us, we can never live, we can never survive without God. So, what happened to Dudong is one thing that we should consider, no? And go deeper, no? One thing that we need to pamalandungan sa Ginoo, because whether we like it or not, we will experience the same. But the good thing is, God will always give us opportunity, no? To know Him. That's why nga mas gani, I've come for everyone to be able to know me, for every eye to be able to see me. God came into this world for us to be able to recognize Him. And it's only in Christ's name, it's only in Jesus, no? Jesus Christ, that we can be confident, no? That when we reach heaven someday, sigurado gid na we are in good hands, no? Because Jesus is holding us in the palm of His hand. Ito na experience ni Brother Dudong. So thank you so much, Brother Dudong, thank you so much, no, for being a good friend. Sabi ko it is an understatement, no? Good friend. Pero ginsulit ko ang duha ka good because I believe that he's more than a good friend to me, to my family. To all of us here today, no, siya family, he's one great example as a Ginoo that is worthy, no, sa ang gitawag doon emulation, no, sa mga katatayan. No. Salamat. Thank you. Just an ordinary song to a special boy like you, from a simple girl who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no
Just an ordinary song to a special boy like you, from a simple girl who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear may just seem so absurd, but deep inside of me it's you. You gave life to what I do. All those years may see you through. Still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special boy like you, from a simple girl who's so in love with you. Last na lang din. See the tree, how big it's grown. My friend has been too long. It wasn't big. I laughed at him and she got mad. The first day she had planted, it's just a ring. The first day came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself. I laughed till I cried. He's always young and hard, kinda dumb and kinda smart, and I love him so. And I surprised him with a button, kept me up on Christmas Eve 2 years ago. And it could sure embarrass him when I came from working late, 'cause I would know that he'd be sitting there crying over some sad late show. And honey, I miss you, and I feel good, and I love to be with you. If only I could. He left the car and he said, and I pray that I'll be mad, but what the heck? Though I pretended hard to be, guess you could say he's over me and hugged my neck. I came home unexpectedly and found her crying uselessly in the middle of the day. And it was really spring, when flowers bloom and rubber sing. He went away, and honey, I miss you, and I've been bored, and I'd love to be with you, if only I could. He's there all alone, the angels sing. Now I have those memories of honey and making clothes
I call my name. Now my lips are at the stage where honey lived and honey played, and love here. Let us go clouds on the silver hair, and rise down on the caravan that carry on. And see the tree, how big it's grown, a friend who hasn't been so long. It wasn't free. And I laughed at him when he got mad. The first day that he planted it was just a tree. And honey, I miss you. And I've been blue. So, maayong hapon sa tanan. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagbulig sa amon kasubo, sa akong pamilya, sa akon nga mga amiga. Nga ginabuligan gid kami tanan. Madamo gid nga salamat nang hindi ko gid kamo mapasalamatan tanan, pero bahala nang Ginoo magbalo sa inyo. God bless all, guys. So, sa mga gusto last view na lang kay tatay, so pwede ka mo pa front, and after ni, kung wala na, mapapatsyo na kita so that, ay sorry, may picture, pagali, sorry. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty, oh weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are
But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. I cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor,